available for each and every one of us. That's what we'll reach in the Philippines and beyond. Values education for next generation. We're willing to publish, read and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. Jesus, He sacrificed His life to save us. Sinners, that's what we should be called. Do you know how and why it happened? We'll be happy to tell you more. That's why we are here, to share the gospel of the Lord. Values education for next generation. We're willing to publish, read and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. I will praise the Lord as long as I live, for He is the reason why I am here. All the glory to the King, give thanks to the Lord. Values education for next generation. We're willing to Hi kids! Nandito tayo ngayon sa Alfonso, Cavite, kung saan makikita natin ang napakaraming magandang garden at farm restaurant. Kilalang kilala rin ang bayan ng Alfonso sa kanilang Tablea Baterol. Sa paghahanda ng Tablea Baterol, kailangan ito ng maingat at mahinahong paraan dahil ito ay mainit. At sa ating episode 29, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa kahinahunan o discretion mula sa ating Christian Education Series Volume 2. Ang kahinahunan ay ang kaalaman kung kailan at paano dapat magsalita o kumilos, at minsan kung kailangan mas mabuting huwag muna magsalita o kumilos. Ito ay tungkol sa pagiging matalino, maingat at may respeto sa ating mga desisyon. Kids, tandaan na ang maingat na pagdidesisyon at tamang pag-unawa ay magsisilbing gabay at proteksyon natin. Handa na ba kayong matutunan ito sa pamamagitan ng pagsasayaw, pagkanta, pagsasaulo ng ating memory verse, paggawa ng arts and crafts, at syempre, ang paglalaro? Tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa buhay na siyang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Dalahin ko po sa aming pag-aaral ang paggabay ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo at magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kids at mga followers natin, huwag kalimutan na i-like at i-share ang video natin ngayon. At sa mga bago nating viewers, please subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga lesson.
everyone! Kasama natin ngayon si Ate Shane. And it's Memory Verse time! Let's talk about a super important Bible verse. It's all about how to be chill and how to control our emotions. Santiago 1:19b. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Santiago 1:19b. Let's first talk about sino ang sumulat at ang historical background. Ate Shane, can you share? Sure po. The Book of James or Santiago was written by James, na kapatid ni Jesus. Can you believe it? He was one of the leaders of the early Christian church in Jerusalem. He wrote this letter around 40 to 50 years after the death of Christ. That time, ang daming pinagdadaanan ng mga Kristiyano. Persecution, challenges, and misunderstandings. Kaya, isinulat ni James ang letter na ito to teach them paano mabuhay ng may discretion o kahinahunan sa mga actions nila. Tama! Si James talaga ay nagturo ng faith in action. Para sa kanya kasi, hindi lang sapat na naniniwala ka. Dapat nakikita rin ito sa ating mga gawa. Very practical. Sabi niya, kailangan natin, una, makinig muna. Mag-isip bago magsalita at pigilin ang ating galit. Imagine kasi that time, sobrang daming tensyon. People were quick to argue. Sounds familiar, right? Kahit ngayon, we need to apply the same lessons. So let's break down the verse. First part ay matuto kayong makinig. Bakit kaya importante ito? It's important because listening shows respect. Kung makikinig muna tayo, mas maiintindihan natin ang ibang tao. I mean, paano tayo makikinig kay Lord or sa ibang tao kung tayo lang ang nagsasalita, hindi ba? When we listen, we understand better. If we just take the time to listen, we can avoid a lot of misunderstandings. True, which brings us to the second part. Dahan-dahan sa pagsasalita. Ang ibig sabihin ni James is to think before you speak. Hindi pwede yung react agad, lalo na paggalit tayo or emotional. When we speak without thinking, minsan we say things na sobrang hurtful or we regret it later. Words are powerful. They can either build people or tear them down. Sabi ni James, discretion is super important. Mas okay yung mag-isip muna kaysa magsalita ng impulsive. Kasi once the words are out, hindi mo na mababawi. Exactly! Which brings us to the third part. Huwag agad magagalit. Ito talaga, napakahirap because controlling our anger isn't really easy, right? Pero diba, mas mabuti if we react with understanding. When we practice discretion, we show wisdom and grace in every situation. So, let's choose to respond calmly with a gentle heart. James teaches us to slow down and don't let anger control us. Any tips on how to do that, Teacher Mikay? For me, super helpful yung pausing and praying before we react. Apply this every day and see how this helps. I agree. Prayer really helps me manage my emotions. In our everyday interactions, whether with our friends, family, or classmates, madalas may mga sitwasyon na gusto na nating mag-react or magalit. But if we remember this verse, we can pause, listen, think, and handle the situation with discretion and patience. Mas magiging maayos ang ating mga relasyon sa bawat isa. Let's recite our memory verse again. Santiago 1:19b. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Santiago 1:19b. Remember, listen, think,
And control your anger with discretion! Knock-knock! Tao po! Chloe! Hello po, Ate Russell. Hi, Chloe! Pasok po kayo. Sige. Eto, may dala akong merienda para sa'yo. Hope you like it. Thank you po, Ate Russell. Wow, ang ganda naman ng mga stuffed toys mo at ang dadami pa. Ito, oh. Wow, gaganda naman ito. Alin ang favorite mo dito? Si Biscuit po. Ah, talaga. Ito rin maganda din to, oh. Oh, naka-braid pa. Ito din, maganda, oh. Oh, ito, panda, oh. Oh. Chloe? Ito, maganda din to. Tingnan mo to. Tapos, tulungan mo ako mag-ayos and then I'll take a picture. Papakita ko kay Baby Josh. Chloe? Chloe, umiiyak ka ba? Bakit ka malungkot? I remember that my BFF gave me this. Ah, this toy. Binigay pala eh. Bakit ka malungkot? She's mad at me and I don't know why, but she has no friend. Nakausap mo na ba siya? Tinanong mo ba kung bakit bigla siya nagbago sa'yo? Hindi po. Hindi na kami maglalaro. Ay, nako. Dapat na pag-usapan niyo yan, Chloe. Alam mo ba na ang friends mo can be your lifetime friend na makakasama mo even when you grow old? Talaga po? Oo naman. Pero anong klase bang friends ang kailangan mo? Jolly friends and like same games and same stuff. Maingat ka palang pumili ng mga kaibigan. Ang tawag dyan ay kahinahunan or discretion. Kahinahunan? Oo. Ito ay isang pag-uugali na may kakayahang umiwas sa anumang maaaring magbunga ng di kanais-nais na mga pangyayari. May papakita ito sa pag-iingat sa ating pagkikilos at pananalita. Halimbawa, kung tayo ba ay marites o manghiling magbuli sa kapwa. Naranasan ko po yan. Dati, pinatawag ako ng classmate ko ng ugly. Nasad ako. Ay, ganun. O, okay lang yan, Chloe. Hindi naman totoo, di ba? Ikaw ba, nambubuli ka rin ba kahit minsan? Hindi po. Alam ko kung mag-hurt yung feelings kapag naaasar ko. Very good ka talaga, Chloe. Kapag tayo ay natututo sa mga pagkakamaling nagawa ng iba, isa tong halimbawa ng ugaling kahinahunan. At para mas maintindihan pa natin ang ibig sabihin ng kahinahunan, panoorin natin ang Bible story sa buhay ni Daniel. What are we waiting for? It's Bible Story Time! Sa panahon ng pamumuno ni Haring Dario, pumili siya ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Dahil sa pambihirang karunungan ni Daniel, siya ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon. At dahil dito, ginawa siyang tagapamahala ng hari sa buong kaharian. Mahusay ka talaga, Daniel. Ano bang sikreto mo? Oo nga. Sabihin mo naman sa amin. Ano-ano bang binabasa mo? Sa Diyos ang lahat ng papuri. Napupuno na ako sa Daniel na yan. Masyadong mayabang. Di dapat matuloy ang balak sa kanya ng hari. Ngunit wala tayong mabibintang sa kanya. Maliban sa mga bagay
na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Aha! Alam ko na. Mabuhay ang Haring Dario! Kami po mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa sa isang planong ikakatuwa ninyo. Ano iyon? Kami ay labis na namamangha sa inyong pamamalakad dito sa kaharian at maging sa inyong nasasakupan. Kaya para naman mabigyan namin kayo ng papuri ay mabuti pong ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. At ang sino mang hindi susunod sa utos na ito ay may matinding kaparusahan. Ang mahuhuling hindi sumunod ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Mukhang magandang ideya yan. Kung gayon, ay magpalabas na po kayo ng kautusan at may lagda ninyo upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Nanalangin siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan. O Diyos, sinasamba kita at pinapasalamatan sa lahat ng iyong ginawa noon, ngayon at sa hinaharap. Patawarin nawa kami sa karumihan ng aming puso at pagtalikod sa iyo. Nananampalataya ako na darating ang panahon na ibabalik at muli mong bubuin ang iyong mga anak. Ako ay patuloy na humihingi sa inyo ng karunungan at gabay sa bawat desisyon at gagawin ko. Bigyan mo rin ako ng lakas at kainahunan para malagpasan ko ang makapagsubok na darating pa. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Hindi alintana ni Daniel na binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Maya-maya na ulit ay mananalangin na naman si Daniel sa kanyang Diyos. Ngayon na ang panahon. Abangan natin siya at isumbong agad kay Haring Dario. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari. Haring Dario, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Bakit? Mahal na hari, may isa po kaming nahuli. At sino naman ito? Isa siya sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Ang lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa kung manalangin araw-araw. Siya po ay si Daniel. Nabalisa si Haring Dario sa kanyang narinig. Hindi maaari ito. Kailangan kong makagawa ng paraan upang mailigtas ko si Daniel sa parusang ihahatol sa kanya. Maghapong nag-isip ang hari at nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari. Alalahanin niyo, mahal na hari, hindi ba't ang batas na iyon ay hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan? Ano pa pong iniintay natin? Ay, dakpin si Daniel ngayon din at ihulog sa kulungan ng mga leon.
Naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Tahimik na sumunod si Daniel. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Ngunit magdamag itong hindi makatulog, ni hindi man lang tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, Daniel! Daniel! Tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Mabuhay po ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Tunay ngang kamangha-mangha ang Diyos mo, Daniel. Magmadali kayo't iahon si Daniel sa kulungan ngayon din. labis na nagalak ang hari, lalo na nung maiahon na si Daniel. Pambihira! Paano nangyari iyon? Wala kahit isang galo sa katawan si Daniel. Oh! Oo nga! Hindi ka panipaniwala! Nais ko rin makilala ang Diyos ni Daniel! Mabuhay ang Diyos ni Daniel! Mabuhay! Mga kawal, dakpin ang mga nagbintang kay Daniel at siyang itapon sa mga leyon kasama ang kanilang buong pamilya. Dahil sa kamangha-manghang pangyayaring ito na ginawa ng Diyos ni Daniel, ay ipag-uutos ko sa lahat ng aking nasasakupan na sambahin ang makapangyarihang Diyos ni Daniel. Sumain niyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leyon. At simula noon ay naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario hanggang sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. We have seen that God did not abandon Daniel. Tama ka dyan. Hindi pinabayaan ng Diyos si Daniel na mapahamak sa pamamagitan ng pagsugo ng isang anghel para itikom ang bibig ng mga leyon. Ate Russell, can I be like Daniel? Oo naman. Kaya din nating mapag-isipan ang bawat sasabihin at gagawin natin ng may pag-iingat. Kaya din nating manindigan sa kung ano ang tama basta ito ay para sa ikabubuti at ikasasaya ng ating Panginoong Diyos. Just don't forget to pray. And ask God to guide us on how to have discretion!
churches and schools and homes. Christian education is available for each and every one of us. That's what we'll reach in the Philippines and beyond. Values education for next generation. We're willing to publish one and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. Jesus, He sacrificed His life to save us. Sinners, that's what we should be called. Do you know how and why it happened? We'll be happy to tell you more. That's why we are here, to share the gospel of the Lord. Values education for next generation. We're willing to publish, train, and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. Values education for next generation. We're willing to publish, train, and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. Values education for next generation. We're willing to publish, train, and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. Halika na't sumama na patungo kay Kristo. Di ka niya iiwanan, di ka mabibigo. Halika na't sumama na patungo kay Kristo. Di ka niya iiwanan, di ka mabibigo. To know Him more, to know Him more. Hello, hello, hello! Mabuhay! Masaya ako na makasama kayo muli sa unang laro natin ngayong taong 2025! Pero teka muna, kayo ba yung tipo na maingat sa mga sinasabi at marunong mag-keep ng secret? Tara-tara at subukan natin yan as we practice discretion in this game called Don't Tell the Words. Mechanics. 1. Make 2 teams with at least 3 to 4 members each. 2. 1 player will be chosen to guess the word being described. 3. The remaining players will each be given a word to describe. 4. As they face the guesser, they need to use their own ways of describing the given word. However, they must avoid 2 words set by the game master. Otherwise, they lose the points. 5. The basis for scoring will be the faster team to guess. They will be given 2 minutes time to guess per word. 6. The team with the most points win. Let's get started! Gamit ng tao. Sinusuot mo papunta sa school. Uniform. Nabibitbit. Bag. Backpack. Nagdadala ng araw-araw.
student. Ginagamit ng tao. Mabasado. Plastic. Salamin. Pangkita sa kitchen. Kutsilyo. Pwede disposable. Pwede gamitin sa pang-araw-araw. Baso. Pag umiinom ako ng kape, palaging nakahawak ito. Cup. Cup daw. Oo. Nasa bahay. Nakikita mo bago ka lumabas. Dinadaanan. Hallway. Pwede kang pumasok doon. Pinapasukan. Has a spring. May classroom. Yung pinaka-enter. Pwede pasukan, pwedeng labasan. Ayun! Pasukan, pwedeng labasan. Ito. Inuhuyan mo kada araw. Dito ka nakatira. Bahay. Doon ka pa pumapasok ka doon. Katulad kanina. Saan ka papasok? Papunta sa? Sa window. Sa window. Sa window. Wall. May ceiling. My bathroom. May bathroom. My restroom. Glass. Gamitin mo, Upe! Dali! Example kanina. Cat and dog. May bola. Has a fur. Playground. Has a fur. Dog. Fabulous! Job well done! Patuloy nating isapuso at isaisip na ang kasama ng karunungan ay kahinahunan. Discretion is the ability to recognize the difference between good and evil or right from almost right. Kaya naman, maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Matutong magsalita lamang kung kinakailangan at kung alam natin na ito ay nasa tama. Apply discretion. Hello there! I'm here again, your Ate Sha, giving you the highlights of episode 29. In this episode, we talked about discretion or kahinahunan. Discretion is choosing to live inside God's will and protection by behaving or speaking to any circumstances that may cause trouble or offense. It's also the ability to apply wisdom and knowledge in every thought, word, and action. There are times when I'm just having fun playing, watching, and writing, but my parents tell me to stop because I have other, more important things to do. I get mad at that sometimes, but I remember the teachings that are in the Bible and the teachings that my parents gave me. Those helped me overcome my lack of motivation.
This episode's song is titled Our Bible lesson is from Daniel 6, ang kahinahunan ni Daniel. Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po... This reminds us that doing what is right in the eyes of God will bring us good. The memory verse is from the book of James, chapter 1, verse 19b. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Santiago 1:19b. In addition, the game Cat and dog. May bola. Has a fair. Playground. Has a fair. Dog. art, and craft all reinforced our lesson on discretion. We'd love to hear from you. Send us your feedback at cec2020.ph@gmail.com. We are CEC Publishing Incorporated. Want more videos? Subscribe, share, like, and hit the notification bell for more updates. Together, let's share the gospel.